So in this video guys, babalikan natin yung trade natin last week kung saan natalo tayo ng around $150 or $160. Yeah. And i-breakdown din natin yung winning trade natin ngayong week kung saan nagawa natin kumita ng around $25,000 to $30,000 sa trade natin kahapon. So hindi lang natin nabawi yung lose natin last week, kundi na-triple pa natin ngayong linggo na to. Okay? So pag-uusapan din natin ano ba yung pagkakamali na nagawa ko sa trade last week. Ano ba yung kailangan itama? Bakit ako nag-lose? No? Ano ba yung mga natutunan ko na lesson dun sa pangyayari na yon? And ano bang mga bagay na kailangan natin gawin para maitama yon? Okay? Check the mic and make sure it sound right, boys. So last week guys, we have this impulsive move kay Euro USD. And alam niyo naman guys, sa mga previous video ko na talagang ang bias ko kay Euro USD is bullish bias tayo. Kasi if you look at the monthly candle, bullish pa rin yung candle natin sa monthly. So I'm still bullish bias dito kay Euro USD. So nang makita ko tong impulsive move na to, yung sobrang bilis na move na to, so nabuo na agad sa mindset ko na okay, ito na yung hinihintay ko na opportunity. So, pataas na to si Euro USD. So, ang gagawin ko, maghintay ako ng opportunity to take a buy trade. Okay? So, what I did is minarkahan ko yung mga zones natin. Alam niyo naman, I trade by zones. This is my strategy. Minarkahan ko yung zones ko kung saan possible na balikan ng market. Okay? So, let's see what happened next guys. So, nagkaroon siya ng consolidation sa area na yan during morning. And then, pagpasok ng London session, nagkaroon ng gantong signal candle. Which is, guys, ito yung tinuturo ko na signal candle ko. Okay? So, kapag nakakita ko ng ganito, I automatically place a trade, lalo na kapag nasa major key zones. But, since ang mindset ko nga, ang utak ko is bullish, so hinayaan ko lang siya, hindi ako sumabay sa trade na to. And what happened next is sobrang laki move. Kung nakasabay ako sa trade na to, so probably, ang laki ng nakapag-generate tayo ng profit dito and okay na ako sa araw na yan. Okay? So, stop na ako. Kasi ganun ako nagpag-trade guys. Kapag nakapag-generate na ako ng profit, na-hit na yung quota ko sa isang araw, stop na ako. Close ko na yung chart. So, since hindi ako nakasabay dyan guys, so, ang ginawa ko, naghintay tayo. We wait patiently sa magiging next move ng market. Let's go back to 15 minutes para mas makita nyo. Okay? So, as you can see yung 15 minutes guys, nagkaroon siya ng bullish movement. So, tinatch niya tong zone na to, which is, ito yung hinintay ko na opportunity to take a buy. Kaya lang, dito sa area na to, wala tayong nakita na confirmation candle, which is yung hinihintay ko na bullish engulfing. So, naghintay ako ng bullish engulfing candle. So, naghintay ako, wait patiently. Then, nagkaroon siya ng small consolidation and then, there goes my signal. Okay? So, nung makita ko ng signal na to, I automatically place a buy trade in this area. Targeting 1:4 yung target ko doon. Stop loss just below here. Okay? Kaya lang sumunod na nangyari guys, nagkaroon ng drawdown tayo, red candle. So, ang ginawa ko, since ang mindset ko nga is uptrend tayo. So, minove ko yung stop loss ko dito, thinking na mag-play out pa rin yung trade natin at magkakaroon pa rin ng movement pataas. Okay? Para make yung take profit natin. Kaya lang ang sumunod nangyari is nagkaroon ng massive drawdown. Okay? So, I was thinking na okay, ito yung zone na kapag binasag nito, yung area na to, possible na magtuloy-tuloy pa rin to po ba. Kaya lang ang ginawa ko guys, I still move my stop loss here. Naging 1:1 ratio na tayo sa trade natin. Okay? So this is the biggest mistake na ginawa ko. Hindi ako ganito mag-trade guys. I don't know what happened that time, last week. Kasi kapag nag-set na ako ng stop loss, let's say for example, I set my stop loss here. Kung ma-hit man yan, it's okay. I'm okay. Okay? And then maghanap na ulit ako ng another opportunity to take a buy. Kaya lang ginawa ko, minove yung stop loss ko nangyari. So, nagkaroon ng tuloy-tuloy na massive drawdown yung market and na-hit yung stop loss natin. So, in this trade, I lose around $150. So, para sa akin guys, malaking pera na yun. Okay? Kasi hindi pa naman gano'n kalaki yung trading fund natin. And, yung malus ka sa isang trade na hindi mo sunod yung trading plan mo, sobrang masakit yung para sa akin. Okay?
Kasi sa akin guys, no, okay lang kung malus ako sa isang trade kung sinunod ko yung trading plan ko. Kaya lang dito guys, no, nilabag ko yung trading plan ko and what happened is, you know, we lose the trade. So, and hindi lang tayo nag-lose sa trade, kundi na-lose tayo ng malaki. Okay? Kasi normally guys, no, yung mga risk ko lang naman sa per trade ko is around $25 to $50. Yun yung mga risk ko, no, sa bawat trades ko. Now, ano ba yung nakita ko dito guys, no? No, kinamagahan after this massive drawdown, balik tayo sa 1 hour guys, no? Binalikan ko yung trade. Ano ba nangyari? Ba't nagkaroon? Kasi expectation ko, apakyat na, pero bakit nagkaroon pa rin ng massive na drawdown? So, during this time guys, no, may mga news during this time. So, binalikan ko siya. Ano ba nangyari? Ba't nagkaroon ng ganitong massive drawdown? And then, I find out guys, no, na meron pala tayong supply area dito guys, no? Meron pala tayong supply area dito na hindi ko napansin. Okay, hindi ko siya tiningnan na bigger picture kasi dito lang ako nakafocus, no, sa area na to. Ito lang yung pinupokusan ko. Nakikita nyo naman yan sa mga video ko guys, no. At dito lang ako nakafocus. So hindi ko siya tiningnan on a bigger picture, no, on a bigger scale. Kumbaga, na-overlook ko yung area na to. Hindi ko siya napansin. Okay? So, supposed to be dapat during that time na nakita ko to, no, at nagkaroon ng consolidation dito, dapat yung mindset ko, nag-adapt na kaagad ako sa situation. So, ang current situation ngayon is magkakaroon ng downtrend. So, kailangan automatically, dapat nag-adapt na ako. Dapat yung mindset ko, switch ko na siya into downtrend movement or short trades lang, no? Sa situation na to, kaya lang, since ang mindset ko nga, in-stack ko siya sa uptrend, no? That's the reason why I lose this trade. So, marami ng confirmation dito, guys. Nabiligan ko siya. Maraming confirmation na nagsasabi sa akin yung market na, uy, pababa na ako. Okay? For example, this one. No? Nung makita ko to, dapat dito sumabay na ako. Stop loss here. Take profit 1:1.5 or 2, no? Sa trade natin. So, we should have make a profit dito sa move na to. Okay? Kaya lang, since ang mindset ko nga is uptrend, hindi ko siya tinake. So, ngayon, nagpakita ulit another, dito guys, no? Another signal, no? Bearish engulfing, no? So, I should have taken this trade, no? Pero hindi ko pa rin siya tinake. That's the reason why I lose this trade last week. Kasi, I know, I have an idea na losing trade na yun eh. Kaya lang ginawa ko, minove ko ng move yung stop loss and then lumaki na lumaki. Kasi I'm hoping na babalik pa rin yung trade. Okay? So, my advice guys, no? Always stick to your trading plan. Kung may hit yung stop loss mo, hayaan mo ma-hit yung stop loss mo. No? Okay lang na mag-lose sa trade. Huwag lang masunog yung buong account mo. So, what I did, I waited patiently kung ano mangyayari sa kanya on the next day. So, tingnan natin guys ang mangyayari, no? Next day, nagtuloy-tuloy pa rin siya by next day ng fall, pababa. So, what I did guys, no, I go up to higher time frame like weekly and tumingin ako ng mga major key zones. Saan pa ba yung possible na babain nito? Okay. And then I look here, nakita ko tong guys, no, yung mga week ng last week's movement ng market. Okay? So, make sure na bantayan nyo to and panoorin and ulit-ulitin nyo tong video nyo to para makuha nyo guys, no. This is another key zone na nakita ko, okay? And this is another key zone na nakita ko na pwedeng balikan ng market. Which is technically nga, binalikan niya, okay? So, paano ko nasabi na key zone yung area na to? No? If we go to 4 hour, so titingnan natin guys, no? If we go to 4 hour and let's play out. So, bumaba siya dyan sa area na yan, okay? Bumaba siya dyan sa area na yan, no? Let's see. Okay, as you can see, no, bumaba siya dito sa area na to if you go to 15 minutes. So, nagkaroon siya ng consolidation sa area na to. Okay? And then, if we go to 4 hour, no, kaya ako natawag na key zone to guys, no, kasi as you can see, ilang beses niyang tinouch yung zone na to. No? We have 1 touch, no? We have 2 touch, no, nabasag niya, nagbalik, nag-retrace. 3 touch, no? 4 touch, and this time, 5th touch. So, ibig sabihin, sobrang strong ng key zone na to. Okay? This is a major key zone. Which is, nung nakita ko siya, what I did, no? On the next day, pinalipas ko muna yung araw, hindi tayo nag-trade. And then, naghintay ako ng next day kung anong mangyayari. So, okay, nag-boom pa siya, ganyan. So, on the next day, I see my signal here, guys, no?
So on the next day, actually dito na yata ako nakapasok guys, no, nung nag-touch to. New York session. Yeah, gising pa ako ng New York session. Dito ako actually nakapasok. But I posted this on my YouTube. Supposed to be dapat dito ako. Tingnan natin guys, no. Dito ako nakapasok, I think. Yeah, dito ako nakapasok. And stop loss ko is just right here, 10 pips, no? And then ang target ko, original target ko, let's go up to 1 hour. Yung target ko sa kanya is eto guys, no? This supply zone here. Ito yung target ko sa kanya. Okay, itong supply zone na to, that's my target. Ay, no. This is my target, no? This supply zone here, yeah. Yeah, this is my target, no? And, wait, balik tayo sa 15 minutes and let's go back, play out, no, kung anong mangyayari. So, let's play this out. Yeah, so dito nga ako nakapasok, guys, no? So, dyan ako nakapasok kasi nakita ko tong signal na to on 15 minutes. Now, this is a bullish engulfing and nasa key zone na siya. No? So, I take a risk on this trade kasi ang mindset ko na kapag mali itong trade ko na to at binasag pa rin niya to pababa, ibig sabihin, downtrend ng move ng market. No? Which technically hindi nangyari. Nagkaroon siya ng retest sa area na to. No? On 1 hour, kung mamarkahan natin itong zone na to, nagkaroon siya ng retest sa area na yan. Okay? Balik tayo sa 15 minutes. Nagkaroon siya ng retest and double top. Okay? Nagkaroon siya ng double top dyan. Double bottom. No? Sa area na to, and then nagkaroon siya ng movement pataas, momentum. Okay. So, ano 15 minutes, naghintay ako. The next day, we are in profit, no? So, tuloy-tuloy lang siya guys, no? Hinintay ko siya. And then, on the pagpasok, I think, ng London, no? Tingnan natin. Or the next day yata to. Okay, nagkaroon siya ng drop pa nung Monday, no? Pero I'm still positive on this trade, so hinayaan ko lang siya mag-play out. Hindi ko kino-close yung trade ko. Actually, nag-chat kami nito sa YouTube videos natin, no? And then, nung nakita ko to guys, no, na nagkaroon ng, I think, consolidation dito. No, hindi pa yung area na to. So, let's play this out. Yeah, nung nakita ko tong consolidation na to guys, no, yung area na to, nag-out na ako sa trade. Alright, so close ko manually yung trade, which we managed to make around 300 plus, 356 something. Yeah, 350 or 3, basta nasa 300 plus siya. So that's around 15,000 to 16,000 sa peso. And then, I said to myself, okay na ako dito sa trade na to. It's a winning trade, no? Goods na ako sa profit ko na na-generate nung araw na to. No, I think this is yesterday. Kaya lang, so habang nasa chart ako, pagpasok ng London, no, nakita ko ng signal, which is yung signal candle ko, na lagi kong tinuturo dito sa channel guys, no. Kaya napakahalaga na matuto tayo maghintay ng mga signal candle natin. Okay? Hindi tayo pwedeng mag-take ng trade randomly na kapag nakita natin nagtouch sa zone is mag-trade na tayo. So kailangan natin mag-wait ng confirmation bago tayo mag-take ng trade. Okay? So, on the next day, pagpasok ng London. No, I think dito ako nag-out nun. Okay? So, dito ako nag-out. Hindi dito sa consolidation na to. Yesterday. Yeah, yesterday ako dito ako nag-out ako hapon. So, nung nakita ko tong consolidation na to, basta itong mahabang consolidation na to, dyan ako nag-decide na mag-out. Kinamagaan. Pagkakita ko na, uy, hindi na siya umangat or bumaba, nag-out na ako. Okay? Kapag ganyan kasi consolidation guys, two things na pwede mangyari. Pwedeng umakyat pa rin, magpatuloy pataas, or bumaba. Okay? So, yun ang possible mangyari. Kaya it's better to be out. Kung okay ka naman sa profit mo, mag-out ka na sa trade. Okay? I-take profit mo na. So, kung happy ka naman sa profit mo, goods na yun. Kaya lang, nung pagpasok ng London, nakakita ko dito guys ng signal candle. Okay, eto nakita ko yung paborito kong signal candle pagpasok ng London session. So what I did, no, this is a risky trade guys, no. I'm advising you na I am advising you na wag niyo tong gagawin, okay?
So I place a trade here and guess what kung magkano ang lot size ko? Okay? I place a trade here and yung lot size ko, no? Stop loss ko is 10 pips. Targeting 15 pips on this trade. Okay? And yung lot size ko guys, no? Normally, ang mga lot size ko lang is 0.25. Okay? Pero dito, nag-risk ako ng around 1 lot sa trade na to. Okay? So, wag na wag nyo gagawin yan guys, no? Kasi kung hindi kaya ng fund nyo, baka masunog kayo. Okay? So, ang risk ko naman dito guys, no, is $100 sa trade na to. Kung natalo ako ng $100, okay lang kasi nabawi ko na yung trade ko, yung natalong trade ko last week and we are still in profit. No? So, I risk 1 lot, no, sa trade na to, risking $100. So, what happened next is nagkaroon siya ng continuous movement pataas and then na-hit yung take profit natin. No? Nung ma-hit yung take profit natin, in this area, sa key zone na to, this is our key zone, no, on 1 hour as you can see. That is a supply. No? Kaya tinuturo ko sa video ko, kung napanood nyo yung last video na pinost ko, no, this is bullish engulfing or bearish engulfing serve paminsan as our supply and demand zone. So, right after ma-hit yung take profit natin, no, nagkaroon na siya ng rally pababa. Okay? So, kung hindi ako naka-out sa trade, kung nag-target ako na sobrang laki, possible na natalo tayo dito sa trade na to. But since alam ko naman na meron tayong key zone sa area na to, so hanggang dyan lang yung target natin. Okay? So now, eto, bumaba na siya ng tuloy-tuloy. Okay? So, yeah. Yan yung, yung nangyari sa akin last week sa trade natin. So, sa trading guys, no, okay lang na matalo tayo. No? Normal yan sa pagdi-trade. Huwag niyong i-mindset na kailangan laging panalo yung trade nyo. As long as you are following your trading plan, no, kailangan meron kayong trading plan na sinusunod. Kailan ba ako papasok? Ano ba yung mga confirmation na hinihintay ko bago pumasok sa isang trade? No, bakit ako mag-i-exit? Kailan ako mag-i-exit sa trade? No. Yun yung mga kailangan yung tandaan. No, make sure na mag-journal kayo. Ang i-journal nyo guys, no, huwag yung mga trades, winning trades nyo. Okay, i-journal nyo yung ano ba yung scenario? Ganito. Kapag nakakita ko ng ganito, anong gagawin ko? Mag-out na ba ako? Mag-i-stay pa rin ako sa trade na to. So, yun yung mga isulat nyo sa journal nyo guys, no, para babalikan nyo siya and babasahin nyo para ma-improve nyo pa yung trading skills nyo. So ako guys, kaya ako nag-create ng mga video na to kasi ito na yung live journal ko. So babalikan ko to. Pagdating ng panahon, papanoorin ko ulit yung mga video na to. Titingnan ko yung mga ginawa kong video, ano ba yung mistakes, ano ba yung dapat kong gawin, ano ba yung pagkakamali na ginawa ko, no? This is my live journal, no? So yeah. So, okay lang guys, no? So, ulitin ko, okay lang mag-lose tayo sa trade, no? Wag lang masusunog yung account natin. Always follow your proper risk management, okay? Kung wala pa kayo nun, guys, no, make sure, I think may video ako na ginawa regarding risk management or I think risk-reward ratio, no? Yung ginawa ko na yun. So, kung wala pa kayo yan, guys, no, make sure na yan muna yung mga aralin nyo sa sarili nyo ng mga skills. Huwag kayong talon ng talon sa iba't ibang strategy, no? Kasi lahat ng strategy mag-work. Kaya lang, kung patalon-talon ka sa iba't ibang strategy, hindi mo master yung isang strategy na yan. Okay? Kasi, nag-try ka ng isang strategy, nag-work sa'yo, tapos on the next day, natalo ka. And then sasabihin mo sa sarili mo, ay, hindi yata nag-work to ah. Hanap ako ng ibang strategy. So ngayon, jump ka na naman sa strategy, nanalo ka na naman, tapos natalo ka na naman, ay, parang hindi yata mag-work yung strategy na to. Hanap ulit ako ng ibang strategy. So, paulit-ulit yung nangyayari sa'yo. So, kailangan, kung nakita mo naman na profitable yung isang strategy nyo, yung isang strategy na ginagamit mo, mag-stick ka na dyan. Okay? So yeah, I guess that's it for this video guys. No? And I think napahaba na yata tong video natin. So thank you so much guys sa lahat ng mga sumusuporta sa channel. And yeah, see you sa mga susunod ko na mga video.